mutated strain ng influenza A na tinatawag na subclade K o super flu ang mabilis na kumakalat sa iba't ibang bansa. Nagbabala rin na ang mga eksperto na maaari itong magdulot ng mas malubhang sintomas lalo na sa mga bata at matatanda. Kaugnay niyan at iba pang issue sa kalusugan, makakasama natin si Department of Health Secretary Ted Herbosa. Magandang tanghali po sa inyo, Sec. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl, at Happy New Year sa inyo at mga taga-subaybay. Happy New Year po. Kaso, happy nga ba ang pagsalubong ng New Year? Lalo na't ito pong mga tinatamaan ng flu ngayon. Ano, Sec? Kami lamang po sa bahay, nadali na. Pero nakatapos din. Pero, Sec, ano ba yung kasalukuyan ngang assessment ng DOH dito nga po sa banta ng super flu sa Pilipinas? Well, wala pa dito sa Northern Hemisphere yung influenza A, H3N2, subclade K. Yun ang pangalan ng kumakalat ngayon sa Estados Unidos, sa Europa at sa United Kingdom. At medyo naiiwasan niya yung epekto nung nagpabakuna. So apparently yung mutation niya, naalala niyo yung COVID-19, ganun din, nag-mutate. So itong bagong mutation na to, nakakaiwas dun sa kahit bakunado, kaya nako-confine yung mga pasyente. So medyo marami ang cases nila ng flu sa Estados Unidos. Binabantayan natin dito, tumataas din ang ating flu season, pero yung H3N1 nakasama yon dun sa Southern Hemisphere na bakuna na binibigay natin. So wala pa tayong reports na ganyang cases, and ang takot ko lang syempre, may mga nagta-travel, nagpupunta ng Northern Hemisphere, abroad, at pwedeng mag-uwi ng virus na yan. But so far, ang sinasabi po natin ay wala pa tayo na naitatalang kaso nito dito sa bansa. That is correct. Wala pa tayong natatala at babantayan natin kung dadami yung cases na H3N1 subclade K ang tawag doon. At para lamang din po malinaw ulit, Sec, ay wala tayong dahilan para mag-panic pa sa ngayon. Walang dahilan para mag-panic, pero mag-a-advise pa rin ako ng precautions, no? Nagpa-party tayo, nagkikita-kita. Kung kayo may ubo, may sipon, maglagi na lang sa bahay. At kung uubo at sisinga, kailangan cough etiquette, i-cover niyo yung face niyo. Huwag kayong pumunta sa mga public na, sa mall or sa kainan or kaya sa party. Ano po yung malinaw na pagkakaiba, Secretary Herbosa, ng sintomas ng super flu kumpara nga sa ordinaryong trangkaso o COVID-19? Well, pareho din yan, no? Yung COVID-19, kasama yan dun sa tinatawag naming influenza-like illnesses na minomonitor ng ating Epidemiology Bureau. So yan, coryza, yung COVID-19, yung influenza A, influenza B, at iba pang acute respiratory illness. So ito nag-i-spread lahat by airborne, no? Pag naubuhan ka, nagsalita ka, pwede mo makuha ito. Ang dangerous ito ay yung ating mga elderly, mga senior citizen, Cheryl, at yung mga may comorbidity, may ibang sakit, may cancer, nagda-dialysis, sila yung magiging serious pag na-infect sila nitong mga influenza bugs na ito. Sabi nyo nga po, ito yung mga high risk. Ang tanong, epektibo pa rin po ba yung kasalukuyang flu vaccine laban po dito sa super flu? Well, yung super flu, parang yun yung naiiwasan yung immunity na binibigay nung vaccine na binigay nila sa Northern Hemisphere. Iba ho kasi yung bakunang binibigay nila sa Northern Hemisphere sa mga may winter. Dito sa atin sa Southern na mas mainit ang panahon. So magkaiba kasi yung strain. Pinipredict yan ng World Health Organization at mga expert kung ano yung most likely. Itong subclade K, nag-mutate ito. And kagaya nung dati, ito yung umiiwas doon sa mga antibodies ng binibigay na bakuna. So dumami yung cases nito. May plano po ba ang DOH na magpatupad ng mas mahigpit na surveillance o health advisories kaugnay nga po nitong banta ng flu ngayong season? Well, we continue to have the surveillance. Yung flu, meron tinatawag na GSAID, yung Global Initiative ng Surveillance for this influenza illnesses. Nagre-report tayo dyan. At tayo, nag-random sample tayo ng mga flu cases natin, lalo na yung mga na-serious na ospital, para malaman natin kung anong variant yung nakikita natin. And ginagawa yan sa RITM.
Oo nga po. So, paano natin malalaman yun, Sec? Ano? Kasi nga po, pag-usapan natin yung mga senyales, sintomas, pareho lamang. Pero paano natin masisiguro at nakakasiguro pa rin tayo ngayon na hindi pa nakakapasok itong variant na ito, itong strain na ito dito po sa ating bansa kung halos pareho lamang naman yung mga senyales, sintomas. Hindi din naman natin lahat yan itetest, di ba? Kung anong strain ang Hindi tumama. lahat. Hindi lahat Opo. tinetest kasi mahal yung Yes. testing, yung sequencing para ma-identify mo yung subclade niya at saka yung variant niya. Pero pareho rin ang treatment. Whatever it is, kahit anong subclade, pareho lang naman ang treatment niyan. Supportive treatment, kung magkaka-secondary infection, bibigyan ng antibiotic. Ang binabantayan dyan, yung elderly and with comorbidity kasi pwedeng mamatay, ma-ICU. So yun yung problema nila sa ibang bansa. Marami silang mga senior citizen. Kung ikaw ay bata, most likely magkakasakit ka a few days, pagkatapos babawi ka na at magaling ka na uli. So far po, yung mga kaso natin ng flu po dito sa bansa ay gaano na po rin karami? Ano po ang update? Alarming po ba yung numero? At may mga naitala na po ba, lalo na sa mga seniors po natin na namatay because of this flu, this season? Cheryl, ang flu season natin hindi during December. Ang flu season natin during the rainy season. Okay. Baliktad tayo. So, habang winter, doon nagkataas ang flu. Tayo naman, habang summer sa kanila, tag-ulan dito, doon dumadami yung flu season natin. Kaya yung flu vaccine natin, binibigay natin yan April, May. Meron pa rin mga flu cases, of course, kasi all year round yan. Pero mas binabantayan ko yung mga nasabugan ng mga paputok na bata Yeah. at saka yung mga acute heart attack at saka mga acute stroke. Yun ang mga binabantayan natin ngayon. Handa po ba ang mga ospital natin at health facilities sakaling tumaas po ang flu cases? At may nakikita po ba tayo kahit na hindi flu season ngayong December, nakakakita pa rin po ba tayo ng pagtaas sa bilang? Cheryl, hindi lahat ng flu cases kino-confine. Yun lang Opo. serious na admittable ang kailangan i-confine. So kung ikaw ay may comorbidity or matanda at pwedeng magkaroon ng secondary infection, yan lang ang i-recommend ma-confine. Pagka regular flu, sa bahay lang ginagamot yan. Pero siguro po hindi natin maikakaila, no, Sec, na kagaya nga po sabi ko sa amin sa bahay, talagang nadali kami, buong bahay pero nakarecover na po ang lahat. Self-limiting naman, nakaka-recover ka naman ng on your own basta tugunan ng tama, di po ba? Yung mga gamot for flu. Yeah, ang key dyan, wag mo ikalat. Kasi nasa bahay, may isang magkasakit, dapat mag-isolate siya. Natutunan na natin how to isolate, self-isolate, mag-wear ng mask, wag ka ma-infect na ibang kasama sa bahay. Lalo na kung may kasama ka sa bahay na may edad or immunocompromised, may cancer, may kidney disease. Dapat mag-iingat ka talaga at magsuot ng mask kung ikaw yung infected. So very important ka, no? Let us not spread the virus. Kailangan kung ikaw bata, nagpa-party ka, nakuha mo yung infection, once masama na pakiramdam mo, magkulong ka na sa kwarto, mag-self-isolate ka na at mag-mask ka kung kailangan mo makihalubilo. Bago ko po iwanan itong isyong ito, siguro huli, paalala po, sabi nyo nga, binibigay natin yung vaccine ay bandang April and May. Dun sa mga iba, pwede pa ba? Kung hindi sila nakakuha ng flu vaccine, can they still get and be protected? Yes, available naman ang mga vaccine sa ating mga ospital. Pwede naman magpa-vaccinate. Lalo na elderly natin binibigay ang vaccine. Hindi lahat ng tao binibigyan ng flu vaccine. So we give it to the immunocompromised and the senior citizen. Puntahan ko na po yung ibang issue. Puntahan ko, Sec, yung zero balance billing na kasalukuyang ipinatutupad po sa mga DOH-run hospitals. So far, magmula po nung nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos doon sa SONA niya about the zero balance billing, kumusta ang implementasyon ngayon nito, Sec Ted? Well, as of November, yung last month's report, over 1,078,000 patients na ang napauwi sa DOH hospital na zero ang kanilang binayaran. Wala, zero balance billing o bayad na ang bill nila. So as high as 2.7 million yung isang bill ng a couple of patients na nalaman ko. Pero on the average, nasa 40 to 50,000 ang cost namin
sa mga nadi-discharge namin na pasyente. Although may mga extremes, yung very sick, tsaka na ICU at matagal sa ospital, yun syempre milyon ang gastos doon. And then nalaman namin ang zero balance napapatupad sa pamamagitan ng budget ng Department of Health, yung aming sweldo sa doktor at nurse, yung operating expense na pambili ng gamot at supplies, at yung PhilHealth reimbursement at yung medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. So nadinig ko na sa BICAM, mukhang nagpasok sila ng proviso na mag-extend tayo ng zero balance billing sa ibang local government unit hospitals, sa ibang public hospitals. So titingnan ko kung ano yung budget na binigay at kung maipapagkasya to o ito ay ibibigay lang sa mga level 3 at level 2 the LGU hospitals. Okay. So far po, maganda yung pagpapatupad. We've been hearing also sa mga ilang nagsasabi na oo nga, wala silang nabayaran. Pero may natatanggap po ba kayo ang DOH na reklamo kaugnay sa paniningil pa rin sa ilalim ng zero balance billing? Well, ang karamihan ay misinformation or misunderstanding, no? Yung iba gusto nila magbayad ng private room tapos magkuha ng zero balance. Hindi po kayo makakasama sa zero balance kung kayo ay kukuha ng single room or private room. Excluded kayo kasi may bayad ang pinasok nyo or pay. Kailangan nasa ward or basic accommodation kayo or shared accommodation para mabigyan ng zero balance billing benefit. Sec, nandoon po ba yung challenge, hamon, na gusto nga pumasok sa zero balance billing pero hindi na ma-accommodate kasi puno na yung mga basic accommodation? So ang ginagawa namin dyan, nakikipag-tie up kami sa iba't ibang ospital, sa LGU hospital nga, para tulungan yung pasyente with medical assistance funds para ma-zero balance din sila sa paglilipatan nilang ospital. At klaruhin po natin, marami pa ring nalilito po dito, Sec, dahil hindi lahat ng government hospitals ay DOH run, di po ba? Tama po yan. 83 lang ang Department of Health Hospitals. Ito yung pinakamalalaking regional and medical centers. Sa Metro Manila, 17 po ang ating public hospitals kasama ng 4 na GOCC or Government-Owned Controlled Corporation, yung Heart Center, Lung Center, Kidney Center. Lahat po yan pinatutupad ang zero balance billing. Ngayon, maraming ospital pinatatakbo ng city mayor or ng provincial governor. Ang tawag dyan, LGU run hospital. Pampublikong ospital din siya, pero hindi po Department of Health nanggagaling ang pondo nila sa lokal na pamahalaan. Yung ibang lokal na pamahalaan nakakapagpatupad ng zero balance. Ito yung mga mayayaman at matagal ng polisiya to. In fact, nauna yung ibang LGU sa zero balance billing basta tagarong ka sa nila, sa LGU nila. Pero yung karamihan nahihirapan, may PhilHealth at meron pang tinatawag na out-of-pocket o copay na babayaran yung ating pasyente. So ito yung gusto nating matulungan sa General Appropriations of 2026. Nagsugo kami ng ilang mungkahi. Mukhang ang nadinig kong naaprubahan ng BICAM ay 1 billion ZBB support fund to LGU Hospital. So hindi ko pa nababasa yung proviso, pero titingnan natin yan at bago mapirmahan ng Presidente, I'm sure tatanungin ako kung ano ang implementation yan. So isa po ito doon sa mga konkretong plano po ng DOH para mapalawak nga itong zero balance billing sa kagaya po yung kaninang na-mention nyo, Sec, yung mga dahil nga 83 to 87 lamang yung DOH-run hospitals, ay you're considering para mas maraming mga kababayan natin na makinabang at matulungan ay LGU hospitals na levels 2 or 3. Correct. Kasi yung level 2 or 3, ito yung mas serious yung pasyente. That means yung PhilHealth, maliit na lang yung contribution. Yung level 1, okay yon. Yung PhilHealth case rate ay sapat para mapatakbo yung level 1 hospital. Pero pagdating mo sa level 3 hospital, ito na yung mga complicated na kaso, mga operation, mga cesarean section. Kung minsan kulang talaga yung PhilHealth reimbursement. So hirap yung LGU ipatupad yung zero balance. So dito papasok yung zero balance billing support fund to LGU. I think nag-allocate ang BICAM ng 1 billion para dito. And tingin ko kulang to, no? Sa dami ng LGU hospital. So ang feeling ko, uunahin ko yung mga LGU na
probinsya na walang DOH hospital. May 36 po nun. 36 na LGU hospitals. Malayo, pupunta ka pa sa ibang probinsya para makakuha ng zero balance sa DOH. So unahin kong tulungan yung mga hospital doon sa probinsyang walang DOH hospital. At ibinungkahi din po ng DOH na ilaan ang 80% ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o yung MAIFIP program para ponduhan po ang zero balance billing. Paano po ito makakatulong? Malaking tulong yan kasi mga 30% ng ating gastos sa ospital, sa DOH hospital, sinasagot ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Pero yan yung hatian yan, porsyento yan, isusulat natin yung implementing rules niyan para malinaw ang paggamit. Kulang, no? Cheryl, para malaman nyo, kulang talaga yung pondo, there will be some level of co-pay, yung may ilalabas pang out-of-pocket ng ating mga pasyente, lalo na kung magpupunta sila sa private hospital at sa LGU hospital. Sek, una nyo na pong tinanggihan yung panukalang ilipat yung pondo ng MAIFIP sa PhilHealth dahil nga sa delay sa bayad. Attached agency naman po ito ng DOH, yung PhilHealth. Hindi po ba ito pwedeng gawan ng paraan sa loob ng departamento para matiyak na hindi maaantala ang bayad? Or meron naman po o may pagbabago na sa bilis ng pag-release ng pagbabayad ng PhilHealth ngayon? Narinig ko yung mungkahi na yan pero hindi naintindihan ng mga nagmungkahi. Kaya na-develop itong Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Fund ay dahil kulang nga yung binibigay ng PhilHealth. Kung ibibigay mo sa PhilHealth, edi kulang pa rin. Saan tayo kukuha ng pondo? So tama yun, nasa pondo siya under pangangasiwa ng Department of Health para makatulong sa DOH hospital, pasyente na nagpunta sa DOH hospital, pasyente na pumunta sa LGU hospital, at ngayon pati mga pasyente na napulitan pumunta sa private hospital. So malaking tulong yan. Pag nilagay natin sa PhilHealth yan, idideposito na naman sa bangko yan. Hindi natin makukuha yan. Para po doon sa mga pasyenteng hindi nakakonfine sa DOH hospitals, ano po ang maaasahan nilang tulong habang hindi pa saklaw nga ng zero balance billing yung mga ospital kung saan sila nagpapagamot? Bilang chairman of the board ng PhilHealth, pinatataas namin ang benefits ng PhilHealth, yung benefit packages ng bawat sakit. Tinaas na namin yung case rate, yung heart attack, yung dialysis. Matagal lang, Cheryl, yung proseso kasi inaaral na hindi malugi ang PhilHealth pag nagtaas ito ng benefit packages. Pero malaki na ang tinaas namin, sa 80% ang pagtaas ng several case rates. Pagkatapos itong mga other cases, patuloy kaming nagtataas. Kasi mag-a-adjust tayo dyan. Ang problema, Cheryl, tumataas din ang gastos ng gamot, ng supplies, ng ospital, ng doktor. Lahat nagtataas. So naghahabol ang PhilHealth. Kahit nagtaas siya, mataas din yung, meron ding increase or inflation sa supplies ng gamot. Yes. In a way, naparamdaman ko naman din po yung pagtaas ng benefits. I was recently admitted. I had to do emergency endoscopy and colonoscopy. And parang 30% of my bill was shouldered or covered by my being a PhilHealth member. Ay, very good. Yan ang estimate namin, as of now, between 30 to 40%. Siguro nag-private hospital ka, kaya 30%. Kung nasa public ka dyan, or kung nasa DOH hospital, wala kang babayaran. Pero of course, you went to the private hospital. So, meron kang tinatawag na out-of-pocket of your own. So, yun lang, 30% lang nung cost. Mas mahal kasi talaga sa private hospitals. Kasi walang subsidiyan ng pamahalaan yan. Capital outlay yan nung naghahanap buhay ng pagpatakbo ng ospital. In a way, expected naman po na may out-of-pocket because it's private. But correct. I was kind of surprised but happy na, ganito na pala, tumaas na pala yung coverage. Mararamdaman. Unlike before, hindi mo mararamdaman yung naibawas ng PhilHealth. This time, Cheryl, I must admit, Sec, naramdaman ko po. Good. Cheryl, ang goal namin, mapataas to about 60 to 70% ng healthcare cost mo sa ospital, sa private hospital, ang suporta ng PhilHealth. Pag nagawa natin yon, masasabi kong universal health coverage na tayo. Kasi yung middle class,
Yung ating mahihirap, matagal na nating na-cover kasi no balance billing sila, matagal na. Pero yung taxpayer, like you, Cheryl, I'm sure Yes. you pay a lot of tax. Gusto mo naman na pag na-hospital ka, the state will also subsidize your illness. So mapaakyat ko yan from 30 to 50 or 60% before the term of this president ends. We will be very happy kasi yan ang layunin ng Universal Health Coverage or UHC. Siguro po. Ano ang target? Kasi, Sec, no, before, sasabihin ng marami, siguro isa na rin ako noon, ba't pa ako magbabayad ng PhilHealth? Di ko naman nararamdaman. Napakaliit. Magkukuha na lang ako ng HMO ko, doon ko na lang ibubuhos. Pero this time nga, it's good na nararamdaman po natin. Pero sabi nyo nga, target nyo 50 to 60%. Ngayon, nasa 30 to 40%. Ano pong maasahan natin sa 2026 na pwede? I mean, hindi siguro natin maabot agad-agad yung 60 na gusto nyo, pero makakaasa ba tayo ng mas malawak, mas magandang coverage po bilang PhilHealth members? Well, yung ating mga middle class, for example, the working class, may na-meet ako doon sa NKTI. Nagkaroon siya ng cancer at hindi siya nagpa-opera sa private hospital. Kaya niya magpa-private hospital. Pero nagpunta siya sa National Kidney and Transplant Institute, zero ang binayaran niya. Kaya happy-happy siya nung ini-interview ko siya. So maraming kababayan natin hindi pa alam, pumila lang siya sa outpatient ng NKTI dahil mahal nga yung hinihingi sa kanya sa private, 500,000. Ang nagastos sa pag-opera sa kanya, 250,000, pero ang bill niya, zero. Wala siyang binayaran. Tapos maganda rin daw yung accommodation, parang private din, sabi niya, so wala siyang reklamo talaga. So we're improving both supply side and demand side. Next year, ilalabas namin yung diagnosis-related group reimbursement, DRG. Ito, mas mataas ang ibibigay pa kung mas serious ka. So ito yung mga changes na aabangan natin. Yung ating gamot package, yung 20,000 per member for outpatient medicines. Mapapalawak natin, NCR pa lang ngayon, Cheryl, pero next year, palalawakin na natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Naku, malaking benefit din yan sa ating working class and middle class Filipinos. Ako, kabibili ko lang ng mga gamot ko. Umabot ako ng 8,000. yung ating maintenance, ganyan po Maintenance, talaga. correct. Oo, I umabot feel ako ng you. Nakaka-relate po ako dyan. Pero, Sec, puntahan ko lamang po, may isang concern lamang po. Yung sa mga DOH-run hospital, katulad po ng Tala, ang Tala Yes. po ay DOH-run hospital. Nagkaroon po ng emergency, kailangan, hindi nila ma-accommodate because walang gamot. Kahit na zero balance billing, pero kulang ang gamit. Ano po ang magiging aksyon ng DOH for the coming year para masiguro na DOH run hospital, pero zero balance billing nga, pero kulang-kulang naman ng gamot, na makakasiguro na hindi kailangang bumili pa ng pasyente sa labas ng ospital para matugunan po ang kanilang pangangailangan. I'm glad sinabi mo yan, Cheryl, kasi kinuwento na rin to sa akin ng kapwa doktor ko na ganyan yung problema ng pasyente niya. Nauubusan ng supplies ang aming DOH hospitals ng gamot. So napapabili pa yung pasyente. So may out-of-pocket din. Tapos pag nagbayad daw yung PhilHealth, tsaka sila babayaran. So ang utos ko sa aking mga director, medical center chiefs, ay gawing more efficient ang aming DOH hospital. Alam nyo kasi yung problema namin sa procurement, bibilin mo yung supply for 3 months. Usually in the first 2 months, ubus na yan. Lalo na ngayon, nag-zero balance billing ako, nagkaroon kami ng 20 to 30% increase ng pasyente sa DOH hospital. So talagang yung supply namin mauubos. Pag naubos yan, unfortunately, meron kaming ginagawang consignment. Unfortunately, parang kino-question ito ng Commission on Audit. So aayusin pa namin yan to make sure na laging may gamot at yung bibili na lang yung ospital, sisingilin na lang sa PhilHealth para hindi na sisingilin yung pasyente. That's good to know po. Kasi minsan, pag walang gamit, kunwari for dialysis, walang gamit, Correct. napipilitan po. Minsan, hindi rin po pumapayag na sila ang bibili ng gamit at doon pa rin magpapa-ospital. Ang ginagawa po ay ilipat ng ibang ospital. But we should understand din naman na yung mga kababayan natin, syempre pupunta sila kung saan sila malapit, hindi po ba, Sec?
Correct. Oo. And that's what we want, no? Gusto natin mapalapit, maramdaman ng mamamayan ang kalusugan, at number two, mapalapit sa ating mga mamamayan. So, yan ang nakikita ko ngang problema eh. 82 provinces, 36 walang DOH hospital. So malayo siya. So kahit sinabi kong zero balance sa lahat ng DOH, marami paling Pilipino hindi nakakakuha ng zero balance. Napipilitan magpunta sa private hospital na medyo mahal. May plano po ba ang DOH? Sabi nyo nga, 36 ang wala pang DOH-run hospitals. Magdagdag po ng DOH-run hospitals pa? Ang ginawa namin, nagtayo kami ng tinatawag na Bagong Urgent Care and Ambulatory Services Center. Ito yung mga, para siyang hospital without the bed. So everything you find sa hospital, CT scan, X-ray, ultrasound, lab test, doktor, specialista, operation, pwede, basta uuwi ka lang. So yung mga outpatient na gawa namin, we now have 60 of those all over the country. So 83 hospitals plus 60 bukas. Tapos meron pa kaming programa, yung Purok Kalusugan, wherein our teams go to Purok barangay by barangay, nag-o-offer ng primary care, laboratory testing, para hindi na pumunta yung mamamayan sa malayong ospital. That's good to know. Pero siguro po ay napapahaba tayo, Sec, pero marami na po. Pasensya na po. Marami sa mga kapatid natin ang naghahanda ngayon sa pagsalubong sa bagong taon. Correct. At ngayon pa lamang, before po tayo pumasok on air, may naiulat po kami na dalawang magkalaro na sabugan ng Yes. triangulo, namatay ang isa, critical yung isa. May mga naiulat na nga po pang iba pang firecrackers-related injuries. Ano po ang latest na datos ninyo rito, Sec? Well, ang datos namin, about 112 cases reported in our sentinel sites. Select hospitals lang to, no? I think it's about 39 hospitals na nagre-report sa amin. So it reflects na madami kabataan between 5 to 14 years old. So ang payo ko, legal man o illegal, hindi dapat hayaan ng kabataan maglaro ng paputok. Hindi laruan ang paputok, lalo na yung quitis, yung boga, yung 5-star. Ang lalakas na paputok niyan. At yung cases na nakita ko, may bata na walan ng hintuturo at hinlalaki. Yun ang kailangan mo para magsulat. Permanent na yon pag nagkaroon ka ng hand-related fireworks injury. So, paalala yan, patulong tayo sa ating mga magulang na paalalahanan yung mga kabataan. And media can help me a lot to actually spread the word na huwag hayaan yung mga bata. Pangalawa, huwag din hayaan yung mga lasing na magpaputok. Kasi kung uminom at hahawak ng paputok, no din yan. And of course, manood na lang tayo ng community-organized fireworks display. Malayo, masaya, safe, at everybody will be happy. So yun ang importante, no? Hindi rin natin gusto nagpapaputok sa bahay-bahay kasi baka yung kapitbahay mo may asthma, may hika, may COPD at hirap na hirap po. Yan, ma-hospital pa yan. Panguli, Sec, ano po ang ating iiwang mensahe ngayong 2025 at sa pagsalubong sa 2026 mula po sa DOH para sa mga kababayan po natin? Well, ang pinakamalaking programa natin yung Zero Balance at gusto nating mapalawak pa ito sa lahat ng pampublikong ospital at pati dun sa charity ward ng private hospital. So I hope we can do this. Ang PhilHealth, palalakasin natin with better benefit packages. And we have to make sure that every Filipino is healthy. Kaya tamang pagkain, bawal ang maalat, matatamis, matataba, mamantika, ehersisyo araw-araw at disiplina sa katawan. Huwag mag-alcohol, huwag mag-vape, huwag mag-sigarilyo at huwag mag-droga. Yan ang advice ni Secretary Ted. Marami pong salamat in advance. Happy New Year, DOH Secretary Ted Herbosa.